Yo, 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 welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia. Number 1 na to, pre. Kami lang naman gumagawa nito. At sa buong mundo. And support podcast. Yeah, let's go! So, for your information lang para alam nyo na, parang kasama namin kayo. Last episode namin to for today. So, kung mapapansin kayo mga delay, ay, alam nyo na. Alam nyo na. Specifically sa'yo lang yata yun At ako, sige, para alam nyo na. Diba? Oy, mag-boxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym sa Jackieloville. Diyan kami lagi nagbaboxing, no? So, tambangan nyo kami, bahala sa buhay nyo. Okay, doon tayo mag-banding-banding. Di ba? Ayo! Oo, pag nakasabay namin kayo, di ba, banding. Ano yung Punta kayo. magkakaroon ng event doon? Libre. April 25. April 25. Parang libre ata ang May entrance. laban, may laban May doon. bayad yun. May bayad yan. Pero hindi naman mahal yung pre. Oo, pero alam mo para sa 2H, akin, 2H. Ganun. kahit dahil ine-encourage nga namin kayo mag-boxing, kahit hindi ka pa nag-uumpisa, first step, manood ka dun sa event. Let's Gastusan go. mo, manood ka. Para Let's makuha mo yung energy, tapos masipat mo kung, di ba, kung yung interest mo ay mag-a-align ba talaga. Actually, at ano. maganda yung sinadjust mo. Hindi ko nasasuggest yan, na manood ka muna ng laban. Manood ka. Ang inasabi ko kasi, pumasok ka agad sila. So, mapapagastos ka agad, bibili ka agad ng gamit. O, maganda yun. Na pagka meron kang interested ka na sports, try mo manood ng mga tournament nila. Magkano lang naman yun 250 ticket kaysa sa bumili ka agad ng gear. Hindi ka pa sigurado sa pinapasok mo. Oo. Tsaka ito rin. Yung ipopromote ko na rin to, usapang manonood kayo. Yan, merong laban dyan sa International Baptist College sa 474 Arayat Street, Barangay Malamig, Mandaluyong City. Ooh. Ayan, MMA match yan. go. Ang main event ay si Badillo versus Tabuada. Dequito versus Villarde. Mixed martial arts ang laban dyan, Okay, pre. takits tayo dyan. Ayos. Oo. Pupunta kami dyan. Punta kami dyan. Oo. Support kami dyan. Kasi gusto namin Mga Oo. di susupot-supot. Bako yan, encourage ko kayo, magkaroon kayo ng mata para sa mga ganyang event. Subukan nyo lang. Kung hindi nyo pa nasusubukan, subukan nyo lang. Puntahan Nood lang nyo. naman Nood lang, oo. Kaso, ang problema, baka matakot naman sila. Yun ang downside. Parang mabigla na, bush, may tinatalsikan ng pao. Di ba? Di wala. Doon ka na lang, mag-cutics ka na lang. Mag-chess ka, no? Sa isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Slick and Dapper sa President Ave, diyan kayo magpagupit. Kaibigan natin yan. And lagi ko sinasabi, ingatan nyo yung pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Black Prism by Sadaw sa Shopee. Link nasa description, pare. Kung lalaki ka nanonood nito, gaya nga ng sabi namin, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang puso ko nasa mga katulong. Mga career woman, medyo i-check-check nyo yung sarili nyo, Kayo ba yung klase ng career woman na sumobra na yung laki ng ulo? Kasi yung mga career woman na nasa tama naman, wala kaming problema dyan. Doon lang ako sa mga... Actually, minsan nag-iisip ako, yung mga nagsasabing career woman sila na ang daming ganun, baka hindi naman talaga career woman yun. Alam mo kasi kung legit kang career woman ka, kasi ginamit mo yung career woman Sentro mo yung career Hindi kasama yung pakikipag-away dun Oo nga, ba't ka napupunta sa away, pre? Hindi ka career woman, baka MMA fighter ka. Di ba? Career woman, hindi dapat puro trabaho. Plans. Excel file. Brawler woman pala. Ito pa masasabi ko Combat sport woman pala. Mas baka career woman pa nga yung mga babaeng professional fighting professional sa combat sports. Yun hindi nakikipagtalo sa mga ganyan yun Yun ang masasabi kong career woman kasi napakahirap maging magaling na fighter bilang babae. Oo. 'Di ba? Pero sila nagagawa nila yun. Baka yun pa nga ang mas legit na career woman talaga. 'Di ba? May makulit akong fighter na pinapanood lagi dati sa Japan ba? Yung paalang gamit niya, yung napanood niya yun. Napanood ko yun. Parang Lagi si Xiaoyu nakaganon daw lang. ng hi. Ini-spam niya lang pare yung yung box. Parang si Chun-Li. Pucha, hindi magawa ng paraan ng mga champion. May nakalaban pa siya, sabi ng mga tao. Ay, gumagana yung isang step na yan kasi puro bobo yung mga nakakalaban. Ito, champion na yung mga kalaban niya. Champion na pare. Parang Malaysian champion nata or Singapore. Tangin, hindi pa rin nakawala. Hindi niya maligtasan yung spam. Ba't kaya... Panood ko yun, pre. Ano masasabi mo? Para ang dami kasing pangontra doon.
Anong gagawin mo nun? Ulin yung paa, ganun. Oo. Kasi, ano ba? Tsaka, ang hirap kasi tingnan mo to pagka ganito kasi yung technique niya, ganito, hindi niya pwedeng masipay nandito. Hindi niya pwedeng masipay nasa likod. Puro nasa harap. Puro nasa harap. Oo, bakit di ba sa boxing, ganun din, step, side step, side step, or sa taekwondo rin, side step. Tapos, lalo pa dito, open yung harap niya. Pagkapunta mo sa gilid, punch kick mo yun. Yun ang hindi ko magits eh. Baka mabilis yung footwork niya para may tutok niya kagad sa Hindi niya kabila. nga kasi binababa eh, kaya Yung paano yun? pinababa, nakaspam ng 3 minutes ganyan, no? Ganun siya. Hey. Isang Chun-Li, no? Oo, tama yung sinabi mo eh. Pag sumidestep ka pa ganun, pa dito may isang natitirang paa, wala nang balance yun. Oo nga eh. Baka paplakda na yun, di ba? Baka kasi siguro iba kasi yung kasi nagsasalita lang naman ako eh. Iba pagka nandun eh. Baka intimidating talaga pre. Yung tipong alam mo nakaganyan lang siya pero may aura siya rito. Tsaka baka mukhang masakit talaga. Oo. Tumatama. Ay, panood ko yun pre, kawawa yung kalaban niya ron. Di talaga makalapit. Tapos yung ganda pa rin maganda sa laban. Walang galos. Ang ina perfect Tangin yung ang ganda form. pa rin, pre. Pwede pa nga rectang, ano na eh. Alam mo yun? Rectang date. Okay, date. May boyfriend kaya yun. Tangina. Okay. Yung boyfriend nun, yes ma'am. Naging under. Luto ka doon. Hey. Alam mo, may mainit na... Alam niyo naman sa ating tatlo, ako ang isa sa mahilig mag-basketball sa ating tatlo, pare. Anong mainit sa basketball na yun? Ayun nga, usapang basketball. Speaking basketball, nagdaro ka hapon. Naka 2 games kami. So, whole court, tuloy-tuloy. Kaya pagod na pagod ako. Napagkukwentuhan doon, pare, yung basketball player na si K Showtime. Ewan ko familiar ba sa'yo? Ooh. Ako pare, hindi ako familiar sa game niya. Pero, lagi ko siya nakikita ngayon. Bakit ba? Ano bang issue? Napagkwentuhan ng mga bargada kasi pinag-iinitan na siya. Gusto siyang banata ng mga Pinoy, pre. Ito ba mahilig siya dumayo-dayo streets? Ganun ba yung content niya? Basketball tapos dadayo siya sa mga ano? Parang si Professor. Ooh. Kaso ito si K Showtime kasi parang napipikon kasi. Siya ang napipikon? Napipikon din yung kalaban niya pero siya yung maraming extension na banat sa yung extra movement ba na ino mo naman pipilayan mo ba ako may mga ganun. Ano bang klaseng basketball to? Street 1-on-1 minsan 3v3. Sila Aiden, si Charlotte kay Jordan Banayad no kala Aiden, hindi sila ganun kahit tinahataw na sila. Tuloy. Oo, di sila naglalabas ng emotion. Ganun kabilib sa Jordan Banayad play pare. Hindi sila napipikon. Napansin ko kasi sa content nung K Showtime, lagi niyang hina-highlight eh. Parang pag pinipisikal na siya, lagi niyang ginaganon sa mga vlog niya. Yakin. Na kung gaano kadumi maglaro yung mga Pilipino. Ganun. Dinadown niya yung ganong ugali ng mga Pinoy, yung ganong laro ng Pinoy. Yun ang dating sa akin ng mga nakita akong clips niya. Oh. Pero malakas talaga sa physicality ang Pinoy. Pag ang ugali kasi ng Pinoy sa basketball bilang mahilig din ako maglaro, nakakalaro ng sino-sino mga Pinoy, no? Hindi naman ako superstar sa basketball. Tama may alam lang. Pag natikman yan, yung psiko mo, yung physical mo, bibigay ang Pinoy. Mamimigay din. Mamimigay din. Gagante. Oo, gaganti talaga. Pag inumpisahan mo ang Pinoy sa physical, babawi ng physical yan sa basketball. Ganun. May motto kasi ang Pilipino na pag kayang magbigay, kaya mo din tumanggap. Ganun ang rule sa court. Ngayon, pag nagbigay ka, tumanggap ka ng bigay ko, hindi mo kinaya, nangangawa ka, ikaw ang HL. Ikaw ang hard loser ngayon. So, ganun ba madalas na nangyayari sa mga videos niya? Sino ba nauuna madalas? Si Kay ba ang ano? Merong Pinoy minsan, meron din si Kay. Pero ang nakikita ko kasi, minamasama ni Kay yung physicality defense ng Pinoy. Ang hindi niya alam, normal sa Pinoy yun, may tawag nga kami doon, depensang construction worker. Kaya, yung depensa mo parang pambigasan na, pambigas-bigas yan na, parang, papagatas ka ba? Ilan ba pinapagatas mo? Pero di ba, hindi naman, ako nanonood lang din naman ako ng basketball, di ako player, no? Kaya, ma-question ako dito, expect nyo madami akong tanong. Hindi ba yung nakikita akong construction worker na depensa, talaga nakayakap, hindi naman proper yun, di ba? Mali nga yun. Mindanao naman yan. Hindi ganun. Hindi ganun yung ginagawa sa kanya. Iba pa yan. Yung sinasabi ganun din. Yung sinasabi mong yaka, binabalibag, depensang Mindanao naman tawag. Oo nga eh. Sabi ko, Bisang Bisaya. Hindi proper to. Minsan ang tawag nila doon, Bisayang laro yan na. Dahil pambisayaan yung mo
Sorry sa mga Bisaya, sabi ko lang yung term talaga sa court madalas ng mga tao. Bisaya ka ba? Ba't ganyan ka dumepensa? Larong Mindanao yan ganon. Yung construction depensa, medyo magit-git lang naman. Parang magit-git Talagang masyado. pressure talaga, pressure. Parang kinakasta. Talaga nakadikit talaga sa'yo. Okay. Ako sa nakikita ko, kasi content niya yung napapanood ko eh. So, hindi ko masabi kasi pwede siya mag-cut doon. So, ang lumalabas doon, medyo nakakairita nga yung pagkadepensa sa kanya sa context ng content niya. Ganon. Kaya di ko nga makitaan ng butas. Gusto ko nga tanungin bakit umabot sa point na nakita ko yung post pero nakalimutan ko na kung sino. Basta magaling din siyang player na hinahamon niya ng one-on-one yun si K Showtime. Kasi ganon ang parating ni K Showtime sa mga content niya. Di syempre siya ang magaling. Ganon ang na kahit ganyan kayo dumipensa, nakita nyo kaya ko pa rin kayo talunin. Ganon ang niya, ganon ang laman ng mga content niya. Yung Jordan Banay na sinasabi mo, siya ba yun? Or hindi ka sure? Jordan Banayad? Oh, may nabanggit mo Jordan Banayad. Siya yung vlogger na basketball din ang inaano, pero makulit na kengkoy na Sa mga bata niya na player, sila Aiden. Yun, saka sila Abad, yan, sila Ryan, magagaling pare. Asa malamang hindi yun. Pero di sila iyakin, yun nga masaya dun. Yun nga nakakabilib kila Ryan, kila Aiden pare. Sila yung nakikita ko minsan niyayakap na, binabalibag na. Pero wala lang. Hindi nagsusulita. Hindi nagsusulita. Babalibag ka din. Tatayo siya minsan. May scene pa nga nakahawak-hawak yung short ni Ryan yung bata ni Jordan Banayad. Tanggal na yung short. Alos na punit na, tinanggal na niya yung short. Nag-boxer na lang siya. Akin ang inangin, sabi niya gano'n. Pero hindi niya sinaktan pabalik. So yun yung naging diferensya. Oo, hindi sila iyakin pa. Kasi nga, parang ang nangyayari nga kay Showtime sa mga content niya, pinapalabas niya na minamasama niya nga yung mga physicalities. Oo, minamasama niya. Oo. Ang Pinoy, papatalo ba may video? Oo. Tingin mo, papadarag yan sa'yo. Napasikat din kasi. Oo, tapos papanisin mo, N1 mo. Tingin mo, alam niyang magbabiral siya Didepensa ka malala niyan. So sana intindihin ni kay Showtime, sports lang. Pero alam mo kaya... Pero utang ina, sports ba yun? Pre, katulad ng kwento mo, natatanggalan ka ng short. Sisirain yung short mo po, tsa. Hindi, kultura Hindi niya babalik. Kultura Actually, hindi na talaga siya basketball na matatawag na Pero, kasi nga, bawal nga ang iyakan. Yun nga ang point kasi sa streets Kung gusto mo ng larong... Street ball. Kung gusto mo ng larong hindi ka magaganon, hindi ka bubuhat-buhatin, magliliga ka. Nagkamali ng dinayo to. So, in short, nagkamali ng dayo to si K Showtime. Kasi ang street ball nga naman dun sa, sa the stage, yung napapanood ko sa End 1 is, ang babuyan lang nila is gamit bola. Kunyari, babatuhin ka sa ulo, o kaya i-fake papasa, tapos ihilain yung t-shirt mo. Gaganunin sa'yo para dito kasi iba Physical. Physical ang Pilipino. Parang Chinese basketball. Ganun. Physical. Tsaka pagdating niya sa sistema nilang ganyan na napansin ko kasi kaya tanggap na yon sa kultura ng streetball sa Pinas. Kasi halimbawa, kinapitan ka. Tinira mo. May choice ka di ba? Pag sumut, huwag ka nang tumawag ng foul. Pero pag hindi sumut, pag tumawag ka ng foul, okay, sige, kinapitan naman talaga kita So, ganun na ang rule sa streetball Pero ako kaya hindi ako masyado nasasamaan sa kanya. Ang inaano ko lang to, puro mga sulsul na netizen na to nagpalaki nito. Kasi sa akin, kung sobrang sama ni kay Showtime, hindi naman ako naniniwala pre na wala yang mga Pilipinong nakuha ang loob. Hindi siya makakaporma ng ganun. Blocked ka na kagad. Puta si K Showtime to. Hindi yan pwede dito. Wag. Persona non grata ka na. Oo, di ba? Pwede. Pero ang tunog ko dyan, may isa akong refereeing nakausap, na tropa din, na nakasama na ni K Showtime sa isang liga dati nung hindi pa siya sikat. Talaga naglalaro na siya underground dati. Wala pa siyang vlog. May contract daw sa barangay yan. Every dadayuhan niya, bawal siya saktan. Bawal siya banatan. Parang may waiver yan. Protektado ng barangay yan. So, nadaan niya sa pera. Hindi naman sa pera. Sadyang may coordination lang sa barangay. Pag dadrop ako sa barangay nyo, yes, nakamata kami sa'yo. Parang poprotekta ka na. VIP ka ngayon. Parang gano'n. Kaya medyo malakas daw yung loob para... So, hindi pa rin siya ganun kasama. Kasi tinatanggap pa rin siya ng mga taong yun Actually, kung usapang masama, hindi talaga siya masama. Pero iyakin. Iyakin lang talaga. Except lang sa iyakin. Kasi may mga clip na lumabas na nadadarag din siya Bakit pag siya na ang gagawan, nagagalit siya. Dami niyang sinasabi.
Huwag siya magsalita. Manakit lang ulit siya, mamigay lang ulit siya ng physical. Hanggang ganun nga lang dapat, Oo, no? bibilin din ng Pinoy yan. Ang Pinoy kasi ang ugali ng streetball ng Pinoy. Pag ikaw unang umangal, ikaw ang iyakin. Oo, yun nga, ganun nga yun. O, wag ka na manakit para hindi ka nasaktan pabalik. I-stop yun sa ganun. Di ba? Binira ko si Josh, pang. O mamaya, pag layup ni Josh, ako naman binira ni Josh, pang. Di ako umangal. O ayaw mo na ng ganun, wag ka na manakit. Umapir ka na, pak. O sige. Babawasan din ni Josh yung pananakit nun. Ganun naman ang basketball sa Pinas eh. Oo. May ganung ugali ang street. Pero kung tinutuloy-tuloy pa rin ni Josh, nasa sayo na yun kung hindi ka papatalo. Kung basta sasaktan mo din. Oo. Basta walang awaan. Walang, oy, tangin na naman ni Josh, sinaktan ako. Magtuturuan na kayo. Ikaw na una eh. Kay Showtime ganun. Parang, tingnan mo, ini-injury ako na dami ang ebas. Hindi na. Pipitik ka lang ulit. Pabalik. Yun ang Filipino rules talaga sa street basketball. Oo. So, Tayo na wala ka bang wala bang tropa na Pinoy ito si Kay Showtime? Dapat man lang inaano man lang to. Dapat turo mo pa dito. Okay. Yung para sabihan mo siya na yung culture ng Pinoy para di na siya umiiyak. Kasi Pwede. sayang eh. Since parang siya yung streetball siya, since nakikita ko na opportunity na Pinoy mahilig mag-basketball. Marami ring Pinoy mahilig mag-basketball, kulang nga sa height. So, frustrated, hindi makasali sa mga major league like PBA, ganun. So, kung yan ang i-content niya and then mapapalaki niya yung community, maganda. Di ba? Opportunity para sa mga Pinoy na maliliit pero streetball ang galawan. Ayos, parang kumbaga Pinoy version ng End One. Tama. So, sayang. Di ba? So sa akin ng ko ngayon, take ko, parang ang nangyayari sa kanya, lumalaki ang ulo dahil sa privilege na nakuha niya. Dahil nakukuha niya pabor ng mga barangay, ang yabang niya tuloy pag humaharap siya sa mga ganito. Kaya ginagawa niya yun. Iiyak-iyak siya, ganon. Parang protektado pala ako dito eh. Nauna na. Kasi hindi naman din ugali ng mga Pinoy na pag magbabasketball dyan. Yung ordinaryo lang sabi mo, hindi content creator Hindi naman lumalapit sa mga barangay yan nahingi Basta ng... mga baba lang. Oo. Pero siya, nakuha niya yung privilege na yun since foreigner siya, di ba? Kaya malamang yun kinayabang niya rin yun na, alam yun, unti-unting Yun ang mali mo kay. Dapat, kung gusto mo mahalin ka ng Pinoy, yakapin mo yung culture, di ba? Yung katulad noon, yung kung ganun pala yung galawan, dapat alam mo yun. Diba? Expected mo na dapat na depensang Pinoy talaga ang mangyayari sa'yo. Tapos kung gantihan ka niya or magka-pisikalan, walang iyakan. Kasi ganun nga talaga eh. Oo. Kasi pag tinignan mo talaga yung content niya, pinagmumukha yung masama yung mga Pilipino sa sa laro May isang parte dyan, tol, na parang sinasabi na scripted ito para mag-viral palagi. Isa ring angulo yun, tol, na pwedeng gumaganap lang silang lahat dyan. Para maging relevant siya. Ganon. Pwede. Pero parang parang aabot na ata sa immigration yung niya yung hate niya. O sinasakyan na lang din niya yun. Sasakyan na lang din. Kasi parang nakita ko may picture siya, nag-selfie siya, nasa immigration siya Sabi niya, I'm Filipino now. Ano ba yun? Dahil ba ginawa na siyang Filipino citizen? Ewan ko. Pero sayang. Sayang. Kung ako lang, last message ko lang kay Showtime. Bruh, nakaintindi ba ng Tagalog to? Hindi ko alam. Hindi. Konti lang. So, bruh, Kay, brother Kay, if you want Filipinos to like you or you want the streetball community to grow, make sure to also embrace the Filipino culture basketball, di ba? Wag lang basta hindi niyo na maintindihan yun. Kasi tama, malulusot yun talaga sa point na yung mga laro na yung streetball na nilalaro niya ay hindi talaga world class kung yun ang pinapakita niya. Pero wala Pilipinas to Hindi ka, dala mo pa rin yung pagka-Amerikano mo sa streetball dito? Ng Pilipinas? Oo. Hindi Si superpower mo dahil ka? Dahil kano siya? Oo. Hindi pwede. Adjust. Oo. So, paano? Tara na. Ito na? Ito na? Ito na. Let's go na. Talaga? O, sige. Ay, ito na ang paborito yung segment. Ang May Tanong, baby. Ito. Iliham sa atin ni Ford. Soy, please hide my identity.
Oh, hindi niya tunay na pangalan yun. Okay. Sabi niya, Soy, please hide my identity. Gusto ko lang i-share kasitan na na-experience ko. Meron akong ex and galing ako sa barko and pag uwi ko nagkaroon ulit kami ng koneksyon. Usap-usap hanggang sa lumalabas na ulit and all may nangyayari. Okay. So, And in to short, nabibembang. Pabibembang. And to the point na naging kami ulit. Pero meron siyang male friend na laging sumusundo sa kanya. Oh. Male friend? Yep. Lagi daw sinusundo. And nagkakalabuan kami because of that man. So ako, natuto na before at naging bato na sa ganyang scenarios. Nakipag-break ako, Soy. At ang sabi niya, ilang weeks after namin mag-break, ginagamit niya lang daw yung lalaki na yon para makalimutan ako. And nalaman ko, months pass, sila ng dalawa nung guy. Ano pa ba? Which is, nakakatawa na lang para sa akin. Wala akong pakialam, Soy. And hindi man lang ako nasaktan. Promise. Promise. Walang promise, sinabi ko lang. Wala. Pero posible nasaktan ka, kaya ka nag-message sa akin eh. Mga EA talaga na pang streets nga naman. Mabilis makuha pag naka-sale at bagsak presyo. Siguro parang hindi naman siya moron tanong eh. No? Wala siyang tanong, nag-update parang lang siya. sinabi niya lang yung ano niya. Siguro hindi mo na dapat palaitin pa. No? Kasi ayoko nga mag-give a fuck ka pa eh. Alam mo yun? Parang matutuwa pa yung babae na yun. Di ba? Oo, tsaka, tangina, nagbabarko ka eh. Yaman Diba? yan. Oo. Nagbabarko ka, ang dami mong pera, pre. Yung para sa akin, yung ganong klaseng babae na... Kasi ako, since hindi nga tayo dito misogynist, na-appreciate natin lahat ng mga nangyari sa atin, lalo na pagkasama natin yung babae, no? May mga babae na matitreasure mo na medyo nakakapanghinayang na naghiwalay kayo. Pag okay siya sa'yo, kumbaga talaga hindi na lang kayo magkasundo. May mga time na yung mga terms nyo hindi talaga magkasundo. So, there's no other way but to break up. So, yung mga ganun kasi na nakakapanghinayang eh. Yep. Parang wala, okay naman kami. Kaso talagang aalis siya. Nag-iba ng path. So, nag-iba ng pat. Hindi talaga pwede sayang. Pero yung ganyan na niloko ka, na kumbaga may inaano pa siya sa'yo, may ini-intro pa siyang boy best friend na naghahatid sa kanya. Ano sa tingin mo? Para sa akin, wala yun. Hindi ko iti-treasure yun. Wala na akong pakailam doon. Yun yung klase ng ex na wala. Dumaan lang yan sa akin. Walang kwenta yan. Wala. Kaya sa akin, move on talaga. No, nasa barko pa ako eh. Pwede ako mag-Brazilian kaso condom ka lang, pre. Kasi Gogo, ang may dumi sakit nun, na. pre. Condom lang, condom. Gusto niyo pa magbasa pa ako? Siyempre. Basta ka pa. Ito si Ilongga Girl. Kilala niyo na ba to? Sino Dami yun? niyang followers, oh. Ilan? Sikat. Baka malaman na nila eh. Hindi, yung lang, rounded. Round. 5 digit. Tama, 5 digit. Okay. Hi, good morning. I'm one of your followers. Gusto ko yung mga content mo, especially about sa mga anak. I would love to share my experience. I'm a single mother, married. Reason bakit ako nakipaghiwalay came from very abusive partner, physical and mentally. Okay. I tried my best na ma-save ang marriage dahil meron kaming anak na 3. Kada hiwalay namin, Tito Soy, at balikan, nagkakaanak kami. Kaya naging 3. Inakala kong magbabago siya, pero hindi. Tiniis ko lahat-lahat, pang-aabuso, lahat-lahat. Finally, naisip ko yung best way na buo yung pamilya, pero malayo sa kanila. Nag-decide ako mag-abroad 10 years. Panganay ko, 7 years. Bunso ko, 1 year old. Pero kada uwi ko galing abroad, ganun pa rin ang natatamo ko. Abuso dito, abuso doon, abusado pa din. Then na-realize ko makipag-iwalay, so nilayo niya ako sa mga anak ko. Contacts, lahat-lahat. Pero gumawa pa rin ako ng paraan para makontak ko sila finally. Nakuha ko mga anak ko at alam ko yung pagsubok sa mga anak ko. Naranasan nila ang pang-aabuso ng isang ama until nag-attempt ng suicidal yung isa kong anak.
Ha? Because of abusive father. Grabe trauma iniwan sa akin kaya ginawa ko now ang lahat-lahat para makuha ko. And now, I'm still single mom at bumubuhay sa anak ko na mag-isa. From helper to caregiver, abroad, at finally, at yung anak kong nag-suicide, graduating na ng college. He's taking marine engineering at yung second ko, nursing student. Until now, ayaw ko na talaga. Ang anak kong panganay, 11 years nang hiwalay. Di mo binagot yung bunso mo, mga black sheep yun ah. Nakata sa tatay yun, pre. Okay. Sana gawin mo tong content mo para mapayuhan at ma-inspire yung ibang nasa tulad ng sitwasyon ko, please. Don't reveal myself. Okay. Nabanggit. Bakit kasi sa dulo yung don't reveal? Dapat nasa unahan kasi yan. Wala naman akong binanggit na pangalan. May binanggit ba? Yun na ba mismo? May nabanggit siya pero feeling ko nung una generic yun eh. Kaya mo na, pag sinearch naman nila yung ganong word, mala naman silang tago na siya sa pangalang Maria. Kalugaris ni Josh yata to eh. Please don't reveal myself. Thank you at advice mo na rin yung mga babae at lalaking may ganitong sitwasyon. May tsura siya. Alam mo pare, alam mo girl, based doon sa kwento mo, kwento mo yan eh. Hindi. Yun yung sabi ko nga, ito yung pinag-usapan natin last time, pre. Na may yung single mom, wala naman talaga tayo problema dyan. Ang nangyayari kasi isa sa mga problema ng isang single mom is, sasabihin nilang proud single mom sila dahil, why? Hiwalay lang sila. Kakaiwalay lang nila a week. 1 month pala silang hiwalay. Proud single mom. So ikaw, masasabi ko sa'yo, I think you deserve to be called a proud single mom because kahit ikaw lang ang nagtaguyo dun sa anak mo, ngayon gagraduate na. So may result. Ito yung sinasabi ko na totoong proud single mom. Dito ko lang masasabi yun. Pagka may result yung, yung anak. Hindi ikaw, yung anak. Kasi dun mo nasasabi na effective pala ang pagiging single parent ko. Effective pala akong tao. Effective pala akong magulang. Dahil sa anak mo. Hindi dahil hiwalay ka lang, kundi dahil may result yung anak mo. So para sa akin, proud single mom. Oo. Yeah. Alam mo, ako talaga, ang ko pagdating sa mga single mom dahil, talaga eh, pag single mom ka, lalo na marami na yung anak mo, hindi ka na masyadong marketable talaga sa dating scene. Hindi na talaga. Grabe ka naman sa mga single mo. Hindi naman lahat. Pero meron talaga, pre. Meron talaga na pag... Kasi, di ba, alam mo ako, nakakamit ako ng ganun na... ano ba tawag doon? Yung nakita pa lang naman kami. Ayoko pa naman sabihin nag-date na. Basta yung nakita pa lang kami. Dating. Nangyari? Dating, yung unang-unang kita, ganun. Medyo na drastically nagdi-diminish yung interest ko pag sinabi ng single mom eh. Okay. Oo eh. So, As in zero na kagad sa'yo yun? Hindi naman zero. Kasi nga, nakapatol din naman ako ng hindi lang isang single mom. So, pwede pa rin. Pero hindi nga ganun ka-marketable na talaga. Okay. Kaya ako talaga basically, dalawang senaryo ang ibibigay ko. Huwag ka nang maghanap ng kapalit na stepdad. Kasi, Why? enough naman na talaga yung bata para, kung sa kanya, pinag-aaral yan, sa kanya yung bata, enough naman na talaga yung anak mo para kayanin mong tumanda ng ganun. So, wag na kasi puro problema na lang. Yung common na kwentong na nalalaman ko, common kwento sa mga single mom, wala na, hindi na nakakabuo talaga ng maganda sa panibagong stepdad eh. Yung common hindi naman lahat. Yun ulit Mahirap na nga eh, kasi hindi na nga sila ganun ka, talaga eh. Okay na yung mga bata, yun na lang ang relationship mo, mga bata. Pero sige, isang case ulit, ito naman yung scenario B. Galingan mo na kung sino man yung bago na ipapalit mo, galingan mo yung pagpili. Galingan mo, hindi demanding
Hindi yung para makuha mo yung maayos na lalaki, magde-demand ka ng ano, hindi rin ganun yun. Actually, transfer of energy na naman yun eh. Transfer ng energy para makuha mo yung bago, yung stepdad na Malaking para sa panibago. kanya. Oo. Huwag ka maging combative, ganon. Sa akin, one try lang. Sige, one try lang. Pag hindi nag-work, wag. Kasi naawa, ako pa talaga pre, naawa ako sa kanila eh. Kasi, single mom ka na, 3 na anak mo, nag-try ka. So, malamang ang age niyan, mga common na halimbawa, nasa 30s ka na, mid-30s na. College na eh. So, Oo. 40 yan. 'Di ba? Mag-try ka ng panibago, hindi nag-work, ilang taon ka na. Alam mo 'yun, pahirap ng pahirap lalo eh. Kaya 'yun sa akin, 'yun ang senaryo sa akin para sa single mom. Sige, kung talagang gusto mo, galingan mo, pero isang try lang. Galingan mo yung pagpili ng panibago. Make sure na kaya mong Sige nga, para matulungan din natin yung mga nanonood na single mom dyan. Kung gano'n na yung sitwasyon, katulad sa kanya, 3 na yung anak, ano sa tingin ninyo yung mga criteria na dapat niyang tignan para makakuha siya ng kahit man lang maayos na lalaki? If you are, first kung babae ka na 20-year-old, prime, bilin mo yung lalaking pinakamalaki magbibigay sa'yo, na may bibigay sa'yo. Mhm. Pag 30 ka na babae, 50% sale ka na. Mhm. Kumbaga sa kotse, 50% Gets. off ka. Off. Pag 35 ka na babae, 70% off. Pag 40 ka na babae, pamigay mo na yung sarili mo kanino may gusto. Pag Oo. 50-year-old ka na babae, still single, mag-pray ka na lang sa reincarnation mo na maganda ka next life. That's harsh, but at least binigyan ka ng tip. Oo. Pag 40 ka na, pag may nagkagusto sa'yo, talagang gusto ka seryosohin, bigyan mo na sarili mo dun. Wala ka ng karapatan para mag-ano pa ng standards mo, 40 ka na eh. Yun nga, 'di ba? Kumbaga parang pabulok na gulay ka na eh. Alam mo yun? Pabulok na gulay ka na, konti na lang yung makakain na masustansya or pwede pa maano sa'yo. Oo. Sa totoo lang. Oh, kasi straight to the point lang kasi again gusto namin talaga makatulong eh, no? Ito kasi tatandaan nyo talaga, number 1 criteria talaga ng isang lalaki talaga, no? Huwag na tayo maglokohan, is the physical appearance nga eh. Di ba? Kung yun ang unang-unang nawawala sa inyo as you grow old, again, disadvantage na talaga. The more you grow old, nawawala yung physical appearance, yun ang disadvantage. So meaning, kung yun ang nawawala rin yung gusto ng lalaki sa'yo eh. Kailangan nyo maintindihan yun ha. Kaya gusto namin i-emphasize yun. So, knowing that may exemption to the rule, makakakuha pa rin talaga pag sobrang chicks naman talaga, umabot ng 40, 30, pero chicks pa rin talaga. Di ba? Marami, pumapatol yun. Like, for example, artista, wag ko ng pangalanan, basta Pangalanan mo. Liwanag ng Araw. Yan, Liwanag ng Araw. Oh. Di ba, chicks yun? Sexy. Sexy Okay. pa rin, oh. 3 na anak niya pero may pumapatol. Iba pa rin. dinalin ni Bossing. Ha? Bossing! Oh, si Boss! Bossing. Oh. Boss, nasaan ka na ba ngayon? Bossing. Oh, yun. Yung chicks ni Bossing. Oh, yun. Di ba? Chicks pa rin. Yung problema kasi pag sa ganung usapin, mapera ka ba? Kasi para ma-achieve mo yung ganun, I would say, million ang susunugin mo. Ang maintenance nga ng dating chick ko, pare, bata pa to na maperang babae to, pare. All in all, talagang well siya. 20s pa lang siya. 35K minimum. Sa sarili pa lang yung self-care pa lang yung pare. Make-up, yung pamper niya, gluta shit niya. Parang 35 to 40K na kagad yun. Sarili pa lang niya yun. Eh what more kung 40 ka na, ang dami mo kailangan ipabanat. Yeah, yearly yun. Tapos hirap ka na magpapayat. So papabomba mo yung taba mo ngayon. Ang mahal lalo nun. Kung imagine mo, yung 20s na yun, ang self-care niya, 35 to 40K. Para manatili siyang maganda talaga. What more yung 40. Para kang nag-ano ng kotse na, alam mo na, sobrang mas maraming aayusin dyan. So, I would say, million ang gagastusin niya ng mapanatiling kamukha niya si Liwanag. Oh. At yung iba pa sila, Alex. Pero kailangan niya talagang gumawa ng paraan. If gusto niyang makuha pa rin yung mga, kumbaga, magkaroon pa rin siya ng standards or preference, ma-maintain niya yung preference niya. Wala tayong choice, kailangan mo talaga magtrabaho.
Di ba? Kailangan mong pagsikapan yun. Kasi yun nga, yun ang reality. Yun ang reality. Talagang ang gusto ng lalaki physical appearance talaga. So, Masama ka ba nun? hindi tayo masama. Objectification ba yan? Hindi objectification yun. It's just nature. Yeah. Di ba? Pipigilan mo ba yung daloy ng dagat? Nature yun. Hindi mo mapipigilan. Doon yung ihalin tulad yung nature. Hindi mo mapipigilan yun. So, you just have to accept it and knowing the reality, adjust ka. Gawin mo ng paraan. Tama. Mm. Kasi, yung mga totoong halimbawa naman ng ano ko, gusto ko naman dalhin dun sa yung mga lalaking abusive. Ang common na story na nakikita ako dun, kasi abusive naman na yung lalaki nung umpisa pa lang eh. 'Di ba? Abusive na yung lalaki nung umpisa pa lang. Inabuso na nga daw siya. Isa yun pa Oo. nga eh. Ang problema, kada uwi niya, nabubuntis siya. 'Di ba? So, Diba? meaning, Kaya masisisi mo rin talaga siya. wala pa silang anak, inaabuso na raw siya eh. Sinasaktan na raw siya eh. Kasi basta yung mga lalaking yun, Kupal yun. kasi pag tinanggap mo na yun ng ganon, nagiging realidad na talaga ng lalaki yun. Na kahit mali yung ginagawa niya, ganon na tayo eh. O pre, nangangatwiran talaga sila ng ganon. Kahit malinaw na mali. Hindi nila nakikita, pre, pati sa subconscious nila, wala. Pag Ito. lalaki abusive, tinanggap mo na siya ng gano'n, simula pa lang, kahit magtagal pa kayo ng 30 years, wala na sa subconscious niya. Pag kung ano man, wala mo na ako ginawang mali gaganon yun. Hot take to, mababash ako. Guys, get ready ha. Ang mga lalaking abusive, attractive sa babae madalas. Yun na nga eh. May nabasa nga ako sa kanya eh. Pinabasa ko sa kanya eh. Why is it woman beaters are never single? Pre? Oo nga, no? Diba? Bakit laging merong babae yung mga nanggugulping lalaki? Hindi sila nawawalan, pre. Hindi sila nalisisiro, pre. You wanna know why? Kasi yung emotion na nakikreate na may takot, na may fear, and then, after ng bugbog niya, ilalove ka ng sagad. So, yung up and down ng emotion. Meron, Napapa-under eh, no? oo, pare, may magandang babae na dumaan sa akin na may ex siyang ganun. And base sa pagkakakilala ko sa ugali niya, hinahanap-hanap niya na yung bugbog. Eh, hindi ako ganun. Hindi kami nag-work. So, parang naka-default na siya na gusto niya ng ganung thrill. Hindi ko maibigay yung emotion na roller coaster na ganung kalala kasi hindi ako nananakit ng babae, pare. At sabihin ko sa'yo, Combat sports women pala itong mga to. babae na rin mismo ang nag-affirm sa akin na pagdating sa ganyan na parang feeling kasi nila yung galit mo, yung galit ng abusive, love yun eh. Oo, totoo, Broken pre. din yung mga ganong klaseng may utak na babae. Pre. Oo. Sa tingin ko, ano yun? Walang tatay madalas. Trauma yun, oo. Isa pa sa nakita ko, bakit kapag ginugulpi, ayaw niya akong palabasin. So, doon nga papasok yung iniisip mo na akala nila love yun. Kasi ayaw siyang palabasin, nagsiselos. Protection. Oo, nagsiselos. Ngayon, pinipilit niya pa rin, nasasapok siya. So sabi ko, din, abusado pala yun, kupal palang lalaki na yun. Gano'n kayo nagtagal? 4 years. Kaya nga, yun pa pinagtataka ko, pre, 4 years. loyal pa sila, pre. Loyal pa sila. Loyal yan sila sa mga ganyan abusive relationship. Totoo. Guess what Oo. kung gano'n lang kami katagal, pare? 7 months. 4 years na ng Google Pay, 7 months na hindi ng Google Pay. Tangina. Hello? Alam mo yung, ano, yung Crazy, di ba? common din yan eh sa mga workplace eh. Yung lalaki man o babae, laging pumapasok sa opisina, may pasa, yung lalaki may kalmot. Sasabihan na ng opisina, sasabihan ng mga office mate, putangin na, anong nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka pa? Hindi, mahal ko eh. Ganyan lagi ang mahal ko. Every week may bagong pasa, every week may bagong kalmot. Lagi sasabihin, hindi, mahal ko eh. Yun lang. Loyal pa nga ang mga gago. Di ba? Di ba? Pero iba rin kasi yung emotion, excitement na nabibigay. Doon ako nakikurious, pare. Tangina, hindi kaya dapat manapak na rin tayo ng babae. Gago. Manampiga tayo ng babae. Kasi yung mga sinasapak na babae, puta, meron pa nga influencer, tol, di ba? Yung guwapings na influencer, saka magandang influencer. Basag yung mukha ng babae, laki ng eyebag dito.
Nagkabalikan, pre. Di pa nga magaling yung black eye, pawala pa lang yung black eye. Nagbalikan. Sabog pre yung mukha. Nakita mo ba yun? Nakita ko yun. Punit yung labi. Naka-black and white pa nga yung picture eh. Ina. Nagkabalikan. Tawanan yung mga tao. Uy, next time nakamaleta ka na. Kengoy, di ba? Mm. Kasi nga, yung excitement, yung roller coaster sagad na emotion, hindi nila nakukuha yun sa ibang tao, kundi sa nang Google Pay lang talaga. Pero huwag kayo mang Google Pay, masama yan, mababaw Kaya kayo. tuloy, nag-agree ako sa tip mo sa kanya nung una na wag na siyang maghanap ng Oo, step. kasi ganun Kasi ulit yung- mamaya, dahil attracted siya sa ganun, next step dad niya women beater pa din pare. Kasi Possible? attractive siya dun eh. Kailangan Or sa ball. ina-transform niya. Yun. Tiyang ina. Ganito mangyayari dyan, based sa observation ko sa mga ganyang klaseng babae na galing sa nang Google Pay. Nag-cheat sila. Anong nangyayari? Pag talo nila sa nang Google Pay ng lalaki, pupunta sila sa lalaki hindi ng Google Pay. Ang laki ng tendency na lolokohin nila yun. Kasi hindi nila nakukuha yung roller coaster ride na emotion eh. So magkikreate sila ng roller coaster emotion. Saan nila nakukuha yun pare? Sa cheating. Kasi may exciting, may pagtatago, may pagtataksil. Same ng parang binibit ba ng pananapak. Or else, kung mabisto mo man, sobrang galit mo, masasapak mo siya. Parang panalo pa rin siya. Gets mo yun? Panalo siya sa roller coaster ng cheating niya. At the same time, pag sinapak mo siya dahil nag-cheat siya, napikon ka, happy na naman siya. It sounds crazy to sa mga normal, pero Totoo, pre. you know, di ba? Totoo, pre. Ito, POV na nakikichismis lang doon sa magjowa. Meron na rin akong nakitang ganyan. So, nagbubugbugan na sila. Magjowa, nagbubugbugan. Tapos ikaw bilang parang nakikichismis, kahit let's say kaibigan ka lang. Ang magiging POV mo at ikukwento mo sa ibang tao, halimbawa, Andrea ang pangalan. Kawawa si Andrea, talagang binubugbog siya ng boyfriend niya. Kawawa talaga, nakikita ko kung paano umiyak. Kupal talaga yung lalaki na yun. Kupal talaga. Tapos one time, so naghiwalay na tuluyan. Yung chumichismis, sinubukan. So parang ang pagtingin niya dun sa imahe na yon, nagbubugbugan na sila. Anong sinubukan? Siya nakipagrelasyon dun sa Oh, shit! lalaki? Oh! sa babae, syempre. Mosang babae. Lalaki, mali! Lalaki na ikichismis Tinesting ba? Lalaki. Okay. Tinesting niya yung babaeng ginugulpe. Okay, kasi maganda eh. Okay. Maganda eh. So, ang POV niya nun, putang gago yung lalaki, oh. Tapos nasa, Save Secure kita. siya. Savior! Superman, pare. Tsaka, in the back of his head, Oh. maganda talaga eh. Let's go. So, mababias siya dun sa part na, ako naayos dyan. Let's go. So, yun na, nawala na. Eh, di sinubukan niya kung ano yung bait na nakikita niya. Kasi parang aping-aping nga yung babae. Kaya pagkatapos ng bugbugan, mag-transform ang babae na siya yung kawawa nga eh, di ba? So, parang ang tingin ng lalaki na talagang kailangan lang nito ng maayos na agmamahal sa kanya. Until sinubukan niyo, boom! Ano nangyari? Wala, halos i-transform din siya sa, bitter talaga. Halos i-transform siya kasi, Talagang toxic talaga tong babae na to. oo, madugas, deceiving talaga, Tapos pare. nag-cheat pa. Eh, Hindi ko na alam yung part na ganun. Or yung bunganga niya, ipupush niyang saktan mo ko. May ganun eh. May Yan. mensahe ang mga babae. Yan. Yung mga babaeng ginugulpe, hindi dahil kinakampihan ko yung lalaki Meron din sometimes na may kasalanan din ng babae. Meron, totoo naman talaga. Pansin ko sa mga babaeng ginugulpe, iisa lang yung pattern. Yung bunganga nila, ang sakit sa tenga. Matining, na malakas. Tapos pinoprovoke nila yung mga lalaki nila madalas. Yung biro mo, no? Natatawa tuloy ako dyan. Kunyari, nonchalant ka lang na lalaki nung nagkaaway kayo saglit. Ano ba, huwag ka naman kulit. Tapos gumanyan ka na, no? Sa TV. Biglang gusto ka niyang iprovoke. Susuntukin mo ako! Susuntukin mo ako! Pero Oo. nakagayto ka lang naman. Nakakairita yun. Nakakatawa yun eh. Wala na-imagine ko lang. Sabakin mo ako, patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Tapos yung lalaki nakaganon lang. Okay, nang ina, ito na naman tayo. Nakakainis yun, par. Oo, sobrang... Puta na, imbis na maging Naruto, napasama sa Akatsuki yung lalaki, no, yung tropa mo. Puta, savior na sana yung dating niya eh. Alam mo, hindi lahat ng lalaki nang nakapaggulpi ng babae, masasabi kong devil agad. May mga babae kasi talagang tinrigger nila yung lalaki nila kaya nagulpi sila eh. Parang pinukot-kot nila yung sugat ng lalaki. Let's say, yung passion ng lalaki di nag-work. Parang dapat gusto ko maging vocalista ako ng isang banda sa ibang bansa. Hindi gumana. So nag-work na lang siya. Tinira-tira yun. Parang
Ikaw nga, feeling mo, bukalista ka, hindi naman pala, hindi ka naman Ay, oo, magaling. ang lakas nila mang asar sa ganyan, Pare, pre. sakit ng pre. Sabi ko Oo. sa'yo, durugin mo na lahat, wag lang yung pangarap ng lalaki. Pag tinira mo yung pangarap ng lalaki, kahit failure yan, success yan, binanata mo yan ang kasiraan, sasampigain ka ng lalaki. Wasakin mo na lahat, wag lang yung purpose niya, pare. Sabi ko sa'yo. Kontrahin nyo na lahat, wag lang yung pangarap ng isang lalaki, yung purpose ng isang lalaki. Masasampiga kayo ng lalaki, sinasabi ko sa'yo. Kunyari, pagdating sa, kunyari lang, boxing, no? Mm. Biglang, frustrated ka, natalo ka one time, na-knockout ka one time, biglang yun ang ibig sasabihin sa'yo, boxing ka! Knockout ka naman. Tapos ako, kaya mo akong gulpin. Putang ina. Ikaw ang na-knockoutin ko. Hindi, kahit sa pagsasayaw, may naging karelasyon na ba kayong gano'n? Na Wala, parang, pre. parang kinontra niya yung passion niya. Sayo-sayo ka dyan. Wala naman. Ako, sarap ko. Ginanon ako. Ginanon ako ng girlfriend ko dati na, rap-rap ka. Wala ka namang patutungan. Ganyan. Sakit talaga. Masakit pakinggan talaga. Aminin ko na parang, tangina, all of the people. Tanggap ko nga eh. All of the people na pwede magsabi niyan. Tanggap ko lahat eh. Kahit sabi mong sino pang tao yan sa labas, mura-murahin yung passion ko, mapangitan sa music ko. Okay. Sige. Opinion mo yun eh. Pero sa'yo galing. Parang tangina, parang akong pinupunit ah. Parang ganun. Kasi ako pag ginan mo ako, wala naman talagang ibang maayos na sagot doon kung hindi, basta ganun nga yung sa purpose mo, yung parang dinadown, wala, ganun. Ikaw kumpara sa iba na mas, Yan, oo. Nakakainis yan, pre. na mas meron para sa'yo. Wala naman talagang sense yun. Wala talaga akong ibang mas pag ginanon mo ako, babae ka, ginanon mo ako. Walang iba akong masasagot doon sa best ng utak ko kung hindi, o di sige, maghanapin Kamao mo. na lang. Akala ko sasabihin niya, Arnold Schwarzenegger eh, talk to my hand. Humanap ka na lang ng... Talk to my hand. Umanap ka na lang ng iba. Umanap ng iba. Wala ka ba nasampiga sa buong buhay mo? Wala. Pero muntikan, meron ng... Wow. meron na. Abusive. Kasi sila eh. Makulit nga, yung sinasabi mo, yung binibigay ko naman yung option, yung pag tinitrigger ka talaga, binibigay mo ng option, o sige na, dahil masyado mo naman na akong dinadown, ibig sabihin, meron kang ibang image ng rerespetuhin mong lalaki. Sige na, umalis ka na, hanapin mo na yan. Ang problema, hindi naman umaalis. Kaya nga baka mapunta ka talaga sa sampiga eh. Kasi ginaganon-ganon ka niya, pero nung pinapaalis mo, hindi naman aalis. Dinadarag ka. Oo. Kaya ano ka talaga, may irita ka na sagad na, ayaw mo naman, umalis na, ito ginagawa mo dito, mapapaganon ka na eh. Di ba? So Nagde-describe ka nung tao na sabi mo, hindi ako yun. O di malaya ka naman eh. Doon ka na. Doon ka Sa na. gusto mong tao na Hindi yun. naman aalis. Pag tinulak mo nga sila, ayaw umalis. Oo. Ngayon, pag ikaw naman yung sa kanila, aalis. Ang gulo, no? Tangina, Ito, last message ko lang din, no? Kasi para maging fair lang tayo rito. Sa lalaki, sinasabi natin, once magbigay ka na ng ring dyan sa babae na yan, kung ano yung ugali niya before mo siya bigyan ng ring, that's their default settings na, no? Pagka binigyan mo na ng ring yan, kung kupal na babae yan, lalo pang magkukupal yan pag kinasal na kayo. Gusto ko rin masabi to, same thing din to sa inyong mga babae, no? Pagka tinanggap mo naman yung ring na yon, no? Nag-propose sa'yo yung lalaki, pero ginugulpi ka niya. Pag tinanggap mo yung ring na yun, ipinasok mo yun dito, ibig sabihin, gusto ko yung panggugulpi mo sa akin. Oh. Kaya same thing lang din. Kaya mag-isip din kayo, girls, right? Dito nyo lang narinig yan. Actually, lalaki pa nagsabi sa inyo yan. Antay-supot pa. Di ba? Again, mag-isip. Right? Kung meron kayong, again, yun nga, sabi nga rin natin dun sa nag-message na to, sa letter sender na to, huwag ka na muna maghanap ng next partner. Kailangan ma-heal mo muna yan kung ano man trauma yan. Kasi for sure, kaya biruin mo, ginugulpi ka na, nakaanak pa kayo ng 3. So, meron kang... Nagpatatlo pa dun sa nanggugulpi. Okay. So, may malalim kang kailangan i-heal at hindi lalaki at hindi another lalaki ang makakasagot nun. Kina. Ikaw ang makakasagot niyan. So, I think, since malaki na yung mga anak mo, may oras ka sa sarili mo na mag-self-reflect. Isipin kung ano yung mga trauma mo dati na baka nakaka-apekto sa decision making mo na kailangan mong pagtuunan ng pansin. No? So, sana nakatulong kami sa'yo. And sa mga nanonood dyan, anong komento ninyo? Anong masasabi ninyo? Anong tip na mabibigay ninyo kay Girly? Right? Kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast.
Babalik kami. 3 p.m. Piu. Maraming salamat sa mga members, subscribers. Yeah. Yes. Sa Golden Boy Boxing Gym kayo mag-boxing sa Jackie Loville, sa BF Homes Paranaque, Slick and Dapper. And kung wala kang brother, wala kang kuya, kami ang brotherhood mo, tandaan niyo yan, ha? Ay, gago!